Patuloy po ang free consultation sa ating healing mission dito sa Healing Galing at kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners. Nangunguna po si Kuya Maki Puhawan, ang ating naturopathic practitioner sa Lumban at Los Baños outlets. Kasama natin si Ate Cynthia Cortez ng Alaminos Laguna outlet at si Belia Pera ng Baclaran outlet. No? At habang sila po ay patuloy na nagtatrabaho dito para sa pag-aasiste sa ating mga panauhin sa loob ng studio, sagutin po muna natin ang ilang mga katanungan, this time mula po sa ating Healing Galing Facebook account official. Ang sabi niya, okay. Pinagsabay ko na po ang pagbasa sa katanungan ni Josephine Perez at Ami Kaingkoy ng Marikina. Pareho po silang taga Marikina at halos pareho din ang kanilang katanungan. Dr. E, bakit po ba namamaga ang paa pag may arthritis? At talaga po bang nadideform ang shape ng mga joints kapag may arthritis? Totoong-totoo po yan, correct na correct kayong dalawa, no? Ang arthritis po ay talagang pamamaga ang nangyayari doon sa mga dugtong ng ating katawan. Dugtong sa daliri, pwede rin po, kaya may gout, no? Daliri ng paa, daliri ng kamay, no? Dito sa mga dugtong ng siko, tuhod, itong wrist, no? O itong nilalagyan natin ng relo, kasama po yan. At nagkikreate po ng deformity. Kapag ka tumubo ang mga uric acid dito po sa dugtungan ng mga daliri natin, itong maliliit na mga buto na ito, mangyayari po, may agwat-agwat ang inyong mga kamay, hindi na nagdidikit na ganyan, no? Ang isa papuntang Quiapo, ang isa papuntang Marikina, ang iba naman papuntang EDSA, nagkakabingkong-bingkong, yan ang tawag ng lola ko. So, yan po ay palatandaan na ng accumulation ng sobrang uric acid sa katawan. Ang isa pang katanungan ay galing naman kay Jose Aumentado ng Balintawak sa Quezon City. Hello po, Dr. E, sabi niya. May 5 taon na po akong nakakaranas ng arthritis. Nagsimula po sa paa, pagkatapos umakyat sa binti, sa tuhod hanggang umabot na sa braso at maging sa batok. Talagang parang gumagapang po yan. Halos hindi na po ako makabangon kapag sumusumpong. Nagpatingin na rin po ako sa doktor at marami na rin po akong nasubukan na gamot pero hindi pa rin ako gumagaling. Ano po ba ang natural na paraan para tuluyan pong malunasan ang arthritis? Number 1 po sa natural na paraan ng paggagamutan ay disiplina. Kung babalik-balikan po natin ang mga contributors ng uric acid sa katawan, talaga pong hindi tayo iiwanan nitong pagkakabalu-baluktot ng ating mga kasukasuan at ang grabing pananakit at mga pamamaga. Number 1 ay disiplina. Alisin na po natin ang mga pagkaing mayaman sa uric acid, no, na siyang nagpapatubo ng mga crystals sa ating kasukasuan. At itong mga crystals na ito, mga uric acid na ito, ay maaari din po mag-contribute sa pagkakaroon ng kidney stones. Kaya hindi lang rayuma ang nadadali nito. Ano po? Hahantong nga po, katulad dun sa case study natin, sa hindi ka na makagalaw at nakahiga ka na lamang at mistulang ikaw ay bedridden na at ang iba ay hinihintay na lang na kunin ka ni Lord. Hindi po marapat yon. Dapat po ay holistic approach sa paggagamutan, yung ating pag-iwas sa lahat ng pagkain na mataas sa uric acid, okay? Yung mataas sa acidity, yan pong parehong yan. At dagdagan natin ang intake ng water, lalo na hydrating diet po, no? Lahat ng masasabaw na ulam na walang asim, napakalaking tulong po niyan, lalo na mayaman sa collagen-rich food, no? Ano yung mga collagen-rich food na yan? Yung pong litid. Kasi litid natin ang naaapektuhan din, no? Kapag napiperwisyo ng uric acid. So maganda na sabawan ang mga litid ng baboy, baka, or kalabaw. Mas maganda po yung kalabaw kasi walang masyadong sebo, no? Ang paa ng manok, yung chicken feet, no? Hindi po makolesterol yun. Yun ay very rich in collagen dahil sa dami ng mga ugat ng mga paa ng manok, okay? Ang isa pa po sa magandang diet para sa mga taong mataas ang uric acid ay ang bone marrow. Yung bone marrow po ay yung nasa loob ng buto, no, ng baka, na isang protina na pagkakamalan po na siya ay makolesterol. Hindi po. Ang bone marrow po ay isang klase ng protina na mayaman sa collagen, kaya ito po ay nakakatulong na matanggal yung mga uric acid, no, na sumisira sa buto
ng ating katawan. At the same time, ang mga collagen-rich food po ay nagdadagdag at nagpapalit ng cushion, no? Yung parang mga palaman sa pagitan ng buto para hindi po nananakit ito. At mamaya po, no, sa pagpapatuloy ng Healing Galing, marami pang mga paliwanag at i-demonstrate natin kung paano yung iba't ibang mga stretching exercises kaugnay ng mga kasukasuan na nananakit. Dapat po iginagalaw-galaw yan at napakalaking tulong kung puro mainit-init, no? Mainit ang sabaw, ang ite-take ng pasyente, mainit ang tubig, mainit ang kanin at lahat ng kinakain niya para lumuwag po ang kasukasuan. At ang kakulangan po ng hydration ay napakalaking sagabal para pagalingin ang mga problema sa gout at arthritis. Magpapatuloy po ang Healing Galing. Mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating healing sangkap at sisiguruhin po ni Chef Tristan Encarnacion, ang ating wellness chef, na mabaklas ang uric acid sa mga may rayuma at may gout. Isang kakaibang recipe ng bulalo ang ihahanda ni Chef Tristan na panlaban sa arthritis. Susunod na sa Healing Galing sa TV5. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding salts, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.